Nangangalaga ang ating mga opisyal ng gobyerno sa ibayong dagat, saan man naroroon ang Pilipino. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Mula po dito sa Central Park ng New York sa Amerika, makakasama natin mula pa sa Philippine Embassy natin sa Washington, D.C. ng Migrant Workers Office, si Assistant Labor Attaché, Joji Baggao Borromeo. ALA ang tawag, pinaikling Assistant Labor Attaché. ALA Joji, welcome sa ating Bantay OCW show. Hi, Miss Susan. Miss Susan K. Kagandahan. Kaganda. Buti hindi ka bayo. Alright, galing pa kayo ng DC nito. Yes po. Ilang oras ang biyahe? 4 hours. Oo, at 4 ginagawa hours. ninyo ito no pag may event Yes, dito. pag may event po kami Oo. dito. And Yeah, we this run. year sa 2024, ano yung event na dadaluhan ng team? Ayan, mag-a-attend kami ng Philippine Independence Day celebration dito sa New York. Mm-mm. And mayroon kami mga contingents coming from WDC na mga OFWs natin doon. Pero meron ding mga event na katulad dito sa DC o sa Yes, iba't ibang mga actually konsulado. meron po tayong event sa DC sa June 12 mismo sa DC naman okay. ang ating celebration. Iba't ibang Yes. petsa. Iba-ibang petsa po. Okay, oo. pati sa ibang consulate Yes, natin. oo. Ilang taon na bang naglilingkod bilang labor attaché si Joji? Actually, this is my 5th year as Assistant Labor Attaché dito Dito sa Washington. Amerika. Yes. Ano mamang profile ng ating mga OFW dito, lalo na sa iyong naging obserbasyon? Well, sa aking experience sa pag-stay ko dito, nakita ko yung mga OFWs natin. Here in sa US, we have nurses, we have medical technologists, accountants, teachers, yung mga nag-work sa hospitality, sa mga hotels and restaurants dito. We have most of them are in Florida, sa mga beaches, ganon. And then sa Caribbean naman, most of them are like domestic workers, mga various skills na lahat. Alam mo naman ng mga Pilipino, multi-talented, multi-skilled tayo. So we have all of kinds of skills na nakakalat dito sa coverage ng office namin. Mas marami Yes. ba sa kanila kababaihan? Well, I think so. I Mukha, think so, ano? yes. Oo. Women power talaga eh. Pero kumusta sila bilang mga manggagawa? To think na maraming mga iniiwan na problema yan, Yes. inaalala sa pamilya, sa Pilipinas. Yes. Actually, Miss Susan, marami na akong na-meet, no? And then when you listen to their stories, you will really feel the longingness, mafe-feel mo yung, the sacrifice, especially yung mga mothers na lumayo sa mga families nila. But, they really need to do this kasi for economic reasons, di ba? Syempre, parang kailangan din nila itaguyod ang kanilang mga pamilya. There are happy stories, there are sad stories, and it's really a part of being an OFW or overseas workers. Pero di mas ba? marami yung sad stories, di ba? Well, we haven't encountered any, not as much in Middle East na meron yung mga sinasaktan. Yung mga Pero abuses dito, na yan, oo. yeah, it's more on like, the typical situations na they're far away from their families, that we have to do this because we have to sacrifice, we have to bring our kids to school. Yung typical ganun na mga situations. Pero may mga na-encounter ka na bumalik, umuwi, dahil talagang hindi na nakayanan? Well, I cannot remember of any na umuwi, na dumating, na maybe meron yung mga umuwi, not because yung sinasabi nating homesickness, but Opo. umuwi sila because, nagkaroon sila ng problems with their employers, mga tipong ganon. Pero most of them that I've talked with, parang it's more of like, sige na, tinitiis namin to kasi kailangan talaga namin gawin to. So talagang eyewitness ka sa mga matiising mga babaeng ito. Yes, exactly. Siyempre, alam naman tayo mga kababaihan, sabi nga iisa lang yung pusod natin Yes. Paano mo na-feel itong mga paghihirap na ito ng mga kababaihang ito? Well, as a mother, I'm also a mother. I'm a mother of 4 and a grandmother of 2. Oy, lola ka na. Yes. So, alam mo yung mafe-feel mo yung mother, yung like ako naman kasi grown up na yung mga kids ko, di ba? But for some of the women who are here, makikita mo yung hirap ba ng na they're taking care of other kids while they left their kids in the Philippines, di ba? Yes, You see the irony of it, no, na ganon. So, yun yung mga nakikita ko ng mga situations dito. But there are some also in the Caribbean, we have seen na they have
brought their families, they have their kids with them, they have their husbands. So may option yes. sila. So meron mga ganun kasi, yes. Pero oo. ata may ilan din ata tayong mga kabayan na as much as possible, gustuhin man nila Anya na kunin yung pamilya, yung buong pamilya. Yes. Parang isipin nila, pareho din, di ba? Lalaki din yung gastos, ganun din. Yes, but- Much better na lang na nagpapadala Mhm. sila. Yeah, but there are some kasi na they bring their families sa workplace nila, job Oo, sites nila, oo. na yung asawa din, nagkakaroon din ng work. Yun ang ganun. maganda. So nagkakatulungan. Oo. And then, yung mga anak, dito na rin, pinag-aaral na rin nila yung mga anak nila. So, may Mm-mm. mga ganun tayong mga situations din, yes. And sa bagay talagang yun naman yung trend ika nga, na Yes. talagang makuha, hindi Yes, ba, yung yes. kapamilya. Mhm. Eh dito pa naman sa Amerika, napakahalaga yung family reunification na Exactly. tinatawag. Yeah. So yung mga employer, gusto rin po talaga nila na as much as possible, kompleto ang pamilya? Well, not really much here in the US kasi medyo medyo complex yung pagdadala ng family dito. Mm-mm. But for those who are EB3 visa holders, they are the green card holders, they can Mm-mm. bring their families here. Yung mga H1B workers natin, they can also bring their families here. So pagka nilalakad din yung mga documents nila, they could also process the documents of the family. Yung mga minor children, they can bring here with them. Ano yung mga pwedeng kasabay na nila? Yeah, pwedeng kasabay Ay, ang na nila galing. pumunta, yes. Pero mga minor pa. minor Hindi kids po lang. pwedeng, Hindi pwede. nasa majority yeah. age na. Mhm. Oh. But they can also bring their spouses with them. Kailan yung naghihintay sila ng ilang mga taon pa bago magkaroon ng privilege na ganyan? Yung processing na EB3, it takes about 2 years to wait. And then after that, simultaneous na kasi pati yung family, pinoprocess na yung documents nila. Mm-mm. For the H1B, it's shorter. Shorter yung H1B. So it could be up to maximum of 1 year, and the shortest probably would be 6 months for them to be able to process until yung makuha na nila yung visa. And like EB3, they can also bring their families So here. talagang ang tendency niyan, ma'am, Mhm. padagdag tayo ng padagdag, di Yes, ba? yes. Kasi pag may pumasok na isa, may kasamang pamilya Yes, yan. yeah. So yung 4.5 million Filipinos, Mhm. pwedeng Yes, madagdagan. 5 million na Yeah. yan by 2025. Oo. Grabe, no? Mhm. Dagdag tayo ng... Yes. And laki lang laki, ibig sabihin, ang pagsiserbisyuhan ng ating Philippine Embassy. Yes. Mm. Mhm. Pero po yung mga overseas Filipinos, OFs and Mhm. OFWs, di ba, Mhm. pagtawagin, Yes, yes. para-pareho ninyong pinaglilingkuran ito. Yes, actually po, ang sakop lang talaga ng office namin are the OFWs. Workers. Yeah, oo. workers lang. Mm. But pagka pumunta yung OF sa amin, may hihingi Mm. sila ng tulong. We also do our networking. We Mm. refer them to the proper agencies where depende sa situation or depende sa i-refer nila sa amin. Then we also help them, we refer them to the proper agencies. Ano ba usually pa nagiging problema nitong mga OFs natin? Mga OFs natin, minsan kasi hindi sila masyado maproblema yung mga OFs Oo. natin kasi they are more stable than the OFWs. So yung mga workers na lang, workers ano? lang talaga. We're fully focused on the workers. Pero Yes. syempre, hindi kasing hirap naman nung ibang mga manggagawa natin sa ibang mga bansa. Yes. Relatively yes. better pa rin dito. Yes, the way I observe it, parang dito mas maganda yung conditions ng ating mga workers compared to other countries like Middle East, mga ganon. So, Pero at the same time, syempre, ini-echo mo rin yung serbisyo, Mhm. hindi ba, ng tanggapan ninyo labor attaché mula dito sa Amerika, doon sa mga kapamilya na naiiwan pa sa Pilipinas. Yes, oo. Actually, Miss Susan, sabi ko nga, pag bumalik ako sa Pilipinas, gusto ko maging advocacy ko yung, to talk to the families of the OFWs because I have seen with my 2 eyes how hard it is for the OFWs here away from their families, Kaya sabi ko, sana yung mga families sa Philippines, yung isipin ninyo na hindi ganun kadali ang buhay ng mga OFWs, hindi ganun kadali ang buhay ng mga mami, ng mga daddy na nagtatrabaho overseas. Kung makikita nyo sila, they seem to look good, they seem to look happy, but in the real situation, it's really very difficult. They're away from home, tapos nagtatrabaho sila dito, and then pag nagpadala sila ng pera sa Pilipinas, gamitin po natin yon sa tama, gamitin natin sa mga makabuluhang mga bagay, hindi po kung saan-saan natin ginagastos, kasi bawat sentimo na pinapadala ng mga magulang ninyo sa Pilipinas ay pinagpaguran, dugot pawis talaga yan. So, sana po, it's not just, hindi tayo nakikialam sa management nila ng kanilang mga finances or whatever that the parents or
the relatives from abroad that na pinapadala sa Philippines. But, it's also like, doing our share. It's not just getting, but, taking care also of the things that na pinagpaguran ng ating mga OFWs. At syempre, kung kakausapin mo naman itong ating mga kababayan na nandito na po sa Amerika at yung mga nagpaplano pa na magtungo sa Amerika, may gusto kang sabihin? Sabi nga po it's not a necessity but it's a choice. Yun nga po yung sabi ni President Bongbong, di ba? So, ang masasabi ko lang po ay kung sa tingin ninyo saan po kayo masaya, follow your heart. Yun lang po yung gusto kong sabihin kasi ano man yung choice ninyo, hindi namin pwedeng pigilan yun. But just make sure lang po na kapag kayo ay lumabas ng ating bansa, make sure that you are properly documented para hindi po kayo maging biktima ng mga human trafficking o hindi kayo maging biktima ng karahasan pag kayo ay lumabas ng Pilipinas. Thank you very much po. Yeah. Salamat po sa napapanahong mensahe na yan. Yes. Thank you, Miss Susan. Thank you, ma'am. Ayan mga kaibigan, subayin niyo po, nakakwentuhan natin ang Assistant Labor Attaché mula po sa Philippine Embassy natin sa Washington ng Migrant Workers Office, si ALA or Assistant Labor Attaché Joji Bagao Borromeo. At syempre ang kanyang napapanahong paalala sa ating mga kababayan at kapamilya ng ating mga kababayan na naririyan sa Pilipinas. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa Central Park sa New York, sa United States of America. Ako po si Susan Kay para sa Inquirer.net.